Dumami pa ang mga residenteng inilikas mula sa danger zone ng Bulkang Mayon. Patuloy ang pag-alburuto ng bulkan. Live mula sa Legazpi City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, gaano na karami ang inilikas at may mga kailangan pa bang ilikas? Jiggy, nasa 1,000 pamilya na ang inilikas mula sa 6-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ ng Mayon. Katumbas yan ng higit 3,000 mga residente. Kanina, may mga naabutan pa tayong lumilikas mula sa Barangay Anuling sa bayan ng Kamalig. Nagtayo na ng checkpoint ang PNP sa mga boundary ng mga barangay na sakop ng 6-kilometer PDZ anang sa gayon nga mapigilan na makabalik na itong mga residente na inilikas sa kanilang mga tahanan. Kaninang umaga ay pasado alas 7 ng umaga kanina ay makapal na usok mula sa bunganga ng bulkan ang bumungad sa mga albayanon. Sa kuha ng phone video, makikita ang puting usok na dumadaos-dos sa dalisdis ng bulkan. Pero ayon sa FIVOX, hindi yan ordinaryong usok. Pakinggan natin ang paliwanag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol. So ito yung lava dome natin sa taas nag-collapse and ito yung na-produce niya, yung uson na ito. Yung uson ay parang avalanche yan ng pinaghalo-halong maiinit na abo, bato at gas. Fast moving ito and can reach as fast as hundreds of kilometers per hour. Dagdag pa ni Bacolcol, lubhang mapanganib ang uson. Kaya nitong sunugin at tunawin ang anumang madaanan nito. Noong 1993, higit 70 residente dito sa Legazpi ang nasawi dahil sa uson. Isa nga sa mga nakaligtas ay ang nooy 24 years old na si Arnulfo Arias. Residente siya ng Barangay Matanag dito sa lungsod ng Legazpi. 58 anyos na siya ngayon pero bakas pa rin ang mga third-degree burn na iniwan ng uson sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagtatanim daw siya noon sa paanan ng bulkan nang biglang nabalot ng usok at abo ang paligid. Hanggang ngayon, may trauma pa si Arnulfo sa uson na muntik niyang ikamatay. Pakinggan natin ang kanyang salaysay. Sobrang bilis po. Segundo lang. Dahil tumakbo nga ako sa galing doon sa may tinataniman ko ng gulay, hindi nga ako nakalabas doon sa sarili naming lupa. At Gio, pagdating sa kalidad ng hangin dahil sa uson, ay kumusta yung mga kababayan naman natin dyan? Jiggy, dahil sa patuloy nga na aktibidad ng bulkan, apektado ng manipis na ashfall ang mga bayan ng Bakakay, Kamalig at Daraga, pati na rin ang mga lungsod dito sa Legazpi at Ligao. Sa ilang barangay sa bayan ng Kamalig ay may nakitang abo sa mga bahay, sasakyan at maging sa mga pananim. Ang asupre o sulfur dioxide mula sa bulkan ay may dalang panganib sa kalusugan. Ilan sa mga sintomas nito ang hirap sa paghinga, pamumula ng mata, madalas na pag-ubo at pangangati ng lalamunan. Pinapayuhan ang mga residente na magsuot ng face mask o kung hindi naman kailangang lumabas ng bahay ay manatili na lamang po sa loob ng inyong mga tahanan. Jiggy, samantala kanina ay nakausap natin si Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Nakipagpulong siya kay Governor Noel Rosal at maging sa ilang alkalde ng mga bayan at lungsod dito sa probinsya ng Albay. Siniguro ni Gatchalian na may hindi lang sapat kundi sobra pa ang mga nakaantabay na relief packs para sa mga residente sakaling ang tumagal sila. Ingat kayo dyan, Gio Robles po, live mula sa Legazpi City, Albay. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.